Matapos ang lahat, nagpatawag ng pagpupulong si Kivia kasama ang lahat ng kanyang mga tenyente upang pag-usapan ang nangyari, dahil sa pagsisikap ni Zylo at Jace ay nagawa nilang pigilan ang pag-atake ng mga assassin, ngunit ang buong night network na inihanda ni Kivia ng maaga ay halos nalipol at napaka-eksakto ng pagkagawa ng operasyon. Kaya naniniwala siya na may inside information ang mga assassin, nag-aalala ang lahat ng tenyente dahil kung talagang may traidor sa loob ay mapapahamak sila, isa sa kanila ang nagmungkahi na limit na lamang ang impormasyon tungkol sa pagprotekta kay Torret sa mga taong lubos nilang pinagkakatiwalaan. Ngunit agad siyang binara ni Zylo at sinabi na napakabobo na ideya iyon dahil sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang mapagkakatiwalaan at posible pa nga na ang traidor ay isa sa mga taong naruroon mismo sa silid na iyon kaya't kung talagang gusto nilang malaman kung sino iyon, iminungkahi niya na tawagin ang 12th Order ng Holy Knights upang magsagawa ng investigasyon. Tumutol ang isa pang kabalyero sa ideyang iyon dahil bagamat ang 12th Order ay dalubhasa sa investigasyon, hindi sila nagpapakita sa publiko kaya't kung tatawagan sila para sa ganitong gawain ay mailalagay sila sa mahirap na sitwasyon. Gayunpaman, sinabi ni Zylo na wala silang ibang pagpipilian dahil hanggat hindi nila natuklasan ang traidor, siguradong mabibigo ang buong operasyon nila at mukhang nagkakaroon ng pagtatalo sina Zylo at ang mga tenyente. Kaya namagitan si Kivia at hiniling sa tagapayo na dinala niya si Marlene, na ibigay ang kanyang opinyon tungkol sa sitwasyon at kakadating lamang ni Marlene mula sa kabisera subalit naiintindihan na niya ang kabuuang pangyayari. Sa ngayon, wala talagang paraan upang malaman kung sino sa kanila ang mapagkakatiwalaan at kabilang na siya roon, gayunpaman ay hindi rin siya sigurado kung ang 12th Order ay makakapagtrabaho sa ganitong kaso, kaya kailangan nilang alamin muna ang maraming impormasyon hanggat kaya nila sa sarili nilang paraan. Tinanong niya si Kivia kung may nakuha ba siyang kapakipakinabang na impormasyon mula sa mga bihag na nahuli niya, ngunit sa kasamaang palad ay ang mga nahuli niyang buhay ay pawang mga adventurer lamang na walang anumang impormasyon na maibibigay. Iba sana kung nakahuli siya ng isa sa mga assassin na buhay kaso hindi iyon nangyari at sinisisi ni Kivia ang sarili niya sa pagkakamaling iyon, binanggit ni Marlene na hindi niya dapat sisihin ang sarili niya dahil hindi naman iyon kasalanan niya, at sinabi ni Kivia na isa sa alang-alang niya iyon. Nais sana ni Marlene na maging mas hindi formal si Kivia sa pakikitungo sa kanya dahil siya ang kanyang tiyuhin, pero biglang sumisingit si Zylo dahil may nais siyang sabihin at sinubukan siyang pinapatahimik ni Kivia. Kaso iginiit ni Zylo na sigurado siyang mahalaga ang kanyang opinyon sa usaping ito dahil kung hindi siya mangangahas na manggambala ng isang taong may mataas na ranggo tulad ni Marlene. Medyo lumalabis si Zylo, ngunit iginagalang ni Marlene ang tapang na kailangan upang magsalita ng ganoon sa harap niya kaya tinanong niya si Zylo kung ano ang nais nitong sabihin, iminungkahi ni Zylo na imbestigahan nila ang middleman ng Adventurers Guild. Ang kinatawan ng Adventurers Guild ay isang lalaking nagngangalang Leo Sodri, at siya ang namamahala sa guild pati na rin sa Shell Town na nakapalibot dito kaya't iyon ang magiging unang puntahan nila at matapos na pagkasunduan ang mga detalye, umalis si Zylo at kalaunan ay nakipagkita kay Venetem. Kinakabahan na nagtanong si Venetem kung maayos ba ang naging resulta ng pagpupulong, ngunit sa una ay hindi naintindihan ni Zylo ang ibig niyang sabihin kaya't ipinaliwanag ni Venetem na nag-aalala siya na baka binigyan sila ng panibagong parusa dahil sa nangyari, ngunit sinabi ni Zylo na hindi iyon ang nangyari. Naging patas ang pagpupulong kaya walang masamang mangyayari sa kanila at gayunpaman ay mukhang nag-aalala pa rin si Venetem. Samantala ay nakikipagpulong si Lydia kina Shisha at Bujem at hindi siya makapaniwala na nabigo sila sa misyon na ibinigay sa kanila. Binanggit ni Shishaba na hindi niya iyon kasalanan dahil hindi naman kasama sa plano ang pagharap sa isang dragon, bukod pa roon ay sinabi niya na ayaw na niyang makatrabaho si Bujem at tinawag niya itong isang ganap na baguhan at iginiit kay Lydia na dapat na niyang alisin ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ipinaalam ni Lydia sa kanya na si Bujem ay isa sa pinakamalalakas na tao na nakilala niya at ilang araw lamang ang nakalipas, 10 adventurer ang nakipag-away kay Beam sa isang sugal at sa huli ay napatay ni Beam ang lahat ng iyon nang hindi man lang nahihirapan. Sinabi niya kay Shashiba na kung talagang nag-aalala siya na baguhan si Beam, kailangan na lamang niya itong turuan kung paano maging isang propesyonal, at wala nang may pagtutol si Shashiba doon kaso ipinahayag niya na gusto niya ng dagdag na bayad. Tinanong siya ni Lydia kung talagang iniisip niya na karapat-dapat siyang magkaroon ng dagdag na bayad matapos ang napakalaking kabiguan nila,
Nainsulto si Shishibo sa tono niya kaya sinubukan niyang umatake kaso bago pa niya magawa iyon, humakbang ang nakababatang kapatid ni Lydia na si Eri at tinutukan siya ng kutsilyo. Galit pa rin si Shishiba, pero alam niyang hindi niya madaling matatalo si Eri kaya umatras siya at sinabihan ni Lydio si Eri na tumigil muna. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang supot ng mga barya at ibinabato ito kay Shishaba upang kumalma siya, pero pinaalalahanan niya ito na hanggat hindi niya natatapos ang misyon ayon sa utos, hindi niya makukuha ang natitirang bayad. Biglang nagsalita si Beam at sinabi na gusto rin niya ng dagdag na bayad dahil nagustuhan niya ang may akda ng librong ito at nais pa niyang bumili ng ilan pa. Kinabukasan ng umaga ay pumunta si Zylo sa cafeteria para mag-almusal at nakita niya sina Dada at Joyce na nakaupo sa isang mesa. Nagulat siya na nagigising na si Joyce ng ganoon kaaga kaya tinukso niya ito at tinanong kung pinalayas ba siya ng kanyang dragon mula sa Quadra o kung ano, at sa katunayan na iyon nga ang nangyari at ang dragon ni Joyce na si Nei ay tila nagselos dahil nakita ni Joyce na tumitingin sa ibang mga dragon sa Quadra. Kaya hindi muna siya pinapayagang sakyan ito at labis siyang nalulungkot dahil doon. Samantala, tinanong ni Dada si Zylo kung nasaan si Toret dahil karaniwan ay magkasama sila halos buong araw, pero sinabi niyang natutulog pa ito sa ngayon at mas gusto niya na ganoon muna dahil may isang bagay na ayaw niyang marinig ni Toret. Alam na agad ni Dada kung saan papunta ang usapan dahil kung ayaw ni Zylo na marinig iyon ni Toret, ibig sabihin iniisip niyang delikado ito at dahil binabanggit ito ni Zylo at dito ay malinaw na balak niyang hilingin kay Dada na gawin iyon. Inamin ni Zylo na tama si Dada at ipinaliwanag niya na nais niyang makapasok ng lihim sa Adventurers Guild, kaya kailangan niya ang tulong ni Dada at tinanong siya ni Dada kung bakit hindi na lang niya hilingin kay Rhino na gawin iyon dahil dati itong adventurer. Subalit ipinaliwanag ni Zylo na kasalukuyang nakakulong si Rhino at kahit na hindi pa siya nakakulong, masyado itong hindi mahuhulaan upang pagkatiwalaan at nakita ni Jace na talagang ayaw gawin iyon ni Dada, kaya nagboluntaryo siyang tulungan si Zylo kapalit ni Dada dahil wala rin naman siyang ibang ginagawa. Ngunit sinabi ni Zylo na ang kakayahan ni Dada ang talagang kailangan niya para sa misyon na ito kaya siya mismo ang dapat gumawa nito. Sa huli ay napilitan si Dada na pumayag kaya't tumayo si Jace upang umalis. Kaso bago siya umalis ay binalaan niya si Zylo na huwag masyadong pahirapan si Dada dahil isa itong kahanga-hangang tao. Minsan ay isinasakripisyo nito ang kanyang sariling braso upang pakainin ang isang nagugutom na dragon, at bilang isang taong mahilig sa mga dragon na lubos na iginagalang ni Jace ang sakripisyong iyon at matapos umalis si Jace, tinanong ni Dada si Zylo kung ano ang mga detalye ng plano. Nang araw ding iyon, pareho silang pumunta upang makikipagkita kay Kivia na medyo kakaiba ang suot ngayon at ang dahilan nito ay dahil sa huling misyon, pabiro na sinabi ni Zylo na palaging parang lalaki kung manamit si Kivia kaya't nais niyang patunayan na mali siya. Tinanong niya si Zylo kung may masasabi pa ba itong masama tungkol sa kanyang kasuotan ngayon, ngunit ikinagulat niya nang purihin siya ni Zylo at sabihing mukha siyang isang tunay na marangal na babae, ang uri na siguradong maraming lalaking nais manliligaw. Labis na ikinatuwa ni Kivia ang papuring iyon pero ayaw niyang ipakita ito kaya iminungkahi niyang ipagpatuloy na lamang nila ang plano. Kailangan pa rin nilang magpasya kung anong trabaho ang gagamitin nila upang umupa ng mga adventurer. Iniisip ni Zylo na ang pinaka-natural na pagpipilian ay pangangaso ng mga demonyo, ngunit sinabi ni Dada na mas trabaho iyon ng militar kaya iiwas ang mga adventurer sa ganoong alok at pagkatapos ay iminungkahi ni Kivia na maaari nilang sabihing ang trabaho ay ang pagpatay sa ilang bandido. Subalit sinabi ni Dada na maaaring gumana iyon kung nasa isang maliit na nayon sila, pero ipinapaalala niya na nasa isang malaking lungsod sila na may napakahigpit na seguridad kaya't hindi talaga problema ang mga bandido rito. Tinanong ni Kivia si Dada kung may ideya ba siya at sa katunayan ay mayroon siyang perpektong kwento. Plano ni Dada na sabihin sa mga tao na si Kivia ay isang babaeng maharlika na may asawa at si Zylo ang kanyang lihim na karelasyon, at naghahanap sila ng taong papatay sa asawa nito upang makasama niya si Zylo. Noong araw na hinatulan si Dada na maging isang bayani at dinala siya sa paglilitis katulad ng nangyari kay Zylo. Sa panahong iyon ay nakagawa na siya ng mahigit 1,000 pagnanakaw subalit ang pangunahing dahilan kung bakit siya dinala sa hukuman ay dahil sa kamakailan niyang pagtakas mula sa kulungan ng kastilyo kasama ang dragon na iyon. Medyo naguluhan si Zylo nang marinig iyon dahil hindi niya maintindihan kung bakit iyon lamang ang mga kasong binibintang sa kanya, samantalang sinubukan pa nga niyang kidnapin ang Crown Prince.
Lumapit sa kanya ang prinsipe na labis na natatakot at humingi ng tulong kay Dada dahil naniniwala itong may kakaibang nangyayari sa loob ng maharlikang pamilya, ngunit agad siyang pinutol ng hukom at pinagalitan, iginigiit na tigilan na niya ang pagbibintang na walang basehan. Ipinaliwanag ng hukom na peke ang ipinahayag ni Dada na nakilala niya ang Crown Prince at mali rin ang pahayag na humingi ito ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi si Dada na maniwala sa kanila at iginiit niyang sigurado siyang nakilala niya ang Crown Prince dahil hindi niya makakalimutan ang itsura nitong labis na natatakot habang humihingi ng tulong. Ang katotohanan na desperado itong humingi ng tulong kahit sa isang taong tulad ni Dada ay patunay na may nangyayaring kakaiba sa maharlikang pamilya. Pero ang ipaintindi iyon sa mga taong ito ay parang pakikipag-usap sa pader. Sa huli ay pinigil si Dada at ipinapabagsak sa sahig at gusto sana ng hukom na hatulan siya ng kamatayan at matapos na ang lahat, ngunit nakatanggap siya ng utos mula sa Central Noble Alliance na sa halip ay hatulan si Dada na maging isang bayani, bumalik sa kasalukuyan ay papunta sina Zylo at Kivia sa Adventurers Guild, kaso mas magulo at mas sira ang lugar kaysa sa inaasahan nila. Halos lahat ng tao roon ay gumagawa ng kahit isang ilegal na bagay, ngunit kailangang balewalain muna iyon ni Kivia dahil nasa undercover mission siya at habang naglalakad sila, tinanong ni Zylo si Kivia kung bakit pinili nitong sumali sa militar dahil wala itong saysay para sa isang taong tulad niya na galing sa isang mayaman, makapangyarihang pamilya ng templo na kusang ilalagay ang sarili sa panganib. Hindi naman nag-atubiling sagutin ni Kivia ang tanong. Ipinaliwanag niya na parehong pari ang kanyang mga magulang na nakakuha ng malaking impluwensya sa loob ng templo, at ginamit nila ang impluwensyang iyon upang magkamal ng malaking kayamanan, ngunit hindi palaging sa tamang paraan. Palaging kinamumuhian ni Kivia ang ugaling iyon ng kanyang mga magulang, kaya nais niyang gumawa ng sariling pangalan bilang isang kabalyero na hiwalay sa impluwensya ng kanyang pamilya at sa katunayan, hanggang ngayon ay nasa kanya pa rin ang unang training sword na ibinigay ng kanyang tiyuhin noong nagpasya siyang maging kabalyero. Isa rin sa mga dahilan kung bakit malapit siya sa kanyang tiyuhin ay dahil sinuportahan nito ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kinabukasan gamit ang sarili niyang kakayahan. Pagkatapos ay sinabi ni Kivia kay Zaya na may tanong siya at tatanungin sana niya kung seryoso pa ba ang relasyon nito kay Frenchie. Subalit biglang dumating si Dada at ipinaalam sa kanila na natapos na niyang suriin ang paligid at ayon sa nakita niya, may humigit kumulang 20 sundalo si Legion na nagbabantay sa lugar at hindi man iyon mukhang marami, pero mayroon din siyang ilang mga bata na mukhang maliliit na sinanay na assassin. Hindi na nagulat si Zylo nang marinig iyon dahil may mga chismis na matagal nang kumakalat na ang Adventurers Guild ay kumukuha ng mga ulila at sinasanay ang mga ito upang maging mga tapat na assassin. Kaso nakakagalit pa rin iyon para sa kanya. Ang plano ay kidnapin ni Dada si Lidio habang gagawa naman ng kaguluhan sina Zylo at Kivia sa loob, kaya nagpatuloy sila sa pagpunta sa guild at hinawakan ni Kivia ang braso ni Zylo upang mapanatili ang kanilang pagpapanggap. Pero sa kasamaang palad ay alam na ni Lidio na naroon sila dahil sa kanyang mga batang assassin, lalo siyang nag-aalala sa pagdating ni Zylo pero kung magiging tama ang pagkakataon, maaaring makuha niya si Zylo ng buhay at nangako ang mga bata na gagawin nila ang lahat upang mahuli siya. Kaso kung sakali man, iginiit ni Lydia sa kanila na tawagan sina Shashiba at Bim bilang karagdagang tulong at gisingin din si Durami, samantala sa reception desk ng guild ay malakas na ibinagsak ni Kivia ang kanyang kamay sa mesa at ipinahayag na nais niyang umupa ng isang assassin. Agad na natahimik ang buong guild at naging nakakahinala ang lahat ng marinig iyon, dahil walang sino man na gustong umupa ng mamamatay tao ang magsasabi nito ng malakas sa publiko, sinubukan ni Kivia na gampanan ang papel ng isang babaeng maharlika na baliw sa pag-ibig, ngunit napakahiya nitong panoorin at mukhang hindi rin ito pinaniniwalaan ng mga receptionist. Kaya nagsimulang isipin ni Zylo na baka mas madali na lang pasabugan ang lugar upang gumawa ng kaguluhan para kay Dada kaso bago pa nila magawa iyon, dumating si Frenchie kasama ang dalawa niyang bodyguard at mukhang kilala siya sa lugar na iyon, kaya ipinagtanggol niya sina Zylo at Kivia at dinala sila sa isang pribadong silid. Matagal na palang undercover si Frenchie roon bilang isang adventurer dahil sinusubukan din niyang makalapit kay Lidio, ngunit nasira ang buong plano niya nang dumating sina Zaya at Kia sa oras na malapit na sana niyang makuha ang tiwala ni Lidio at sa katunayan, habang nag-uusap sila ay malamang na inuutusan na ni Lidio ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Tama nga si Frenchie dahil may isang literal na machine gun na nakatutok sa silid,
Maya-maya ay kumatok ang isa sa mga batang babae sa pinto bilang bitag upang palalabasin sila, kaso alam na agad ni Zylo kung ano ang nangyayari, kaya't agad niyang inihanda ang kanyang mga sandata. Nang magsimulang umulan ng bala mula sa machine gun at agad silang lahat na napapadapos sa sahig, pagkaraan ng ilang segundo ng tuloy-tuloy na putukan at pinutol ni Kivia ang kamay ng shooter. Tungkol naman sa mga bata, kahit sinanay silang maging mga mamamatay tao ay mga bata pa rin sila. Kaya sinuntok ni Frenchie ang isa sa mukha at inuppercut naman ni Zylo ang isa pa. Ibinagsak ng mga bodyguard ni Frenchie ang isang pinto sa huling bata at buhay pa silang lahat, malubhang nasugatan ngunit buhay pa rin. Subalit hindi ganoon ang nangyari sa kalaban dahil basta na lang inihagis ni Zylo ang isang sumasabog na kutsilyo sa kanya at sumabog ito, na nagbukas ng malaking butas sa gusali at naglalantad sa marami pang tao sa ibaba, at dahil wala nang silbi ang pagiging palihim, iminungkahi ni Zylo na patayin na lamang nila ang pinakamaraming asasin na kaya nila. Nagulat si Lydio sa naging takbo ng mga pangyayari dahil hindi niya inakala na magiging ganoon kaagresibo ang mga ito. Iminungkahi ni Eerie na marahil ay dapat siyang umatras sa pamamagitan ng lihim na lagusan sa ilalim ng lupa, ngunit sinabi niya na mas madali kung tatakas na lang siya habang may kaguluhan. Kaya inutusan niya si Eerie na tawagin ang lahat ng puwersa na mayroon sila sa ngayon, at mukhang kinuha ni Shizhaba ang grupo na tinatawag na Iron Whale, kaya magiging malakas na dagdag iyon sa kanilang mga tauhan, subalit duda siya kung makakarating sila sa tamang oras. Kaya naghahanda na siya sa pinakamasamang mangyayari. Gusto niyang ipadala ang lahat ng available na adventurer upang salakayin ang mga kalaban, at kahit ayaw sana niyang patayin ang taong may kasunduan sa isang diyosa, sa kasalukuyang sitwasyon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ipapatay si Zylo. Samantala ay inutusan niya si Eerie na manatili sa kanyang tabi. Nangako naman si Eerie na gagawin niya ang lahat upang protektahan si Lydio kahit kapalit pa ang kanyang buhay, at natuwa si Lydia nang marinig iyon at medyo sobra pa nga kung tutuusin. Samantala sa labas at habang kumakalat ang labanan sa mga lansangan, pinunit ni Kivia ang kanyang damit upang mas malaya siyang makagalaw at inilabas ang kanyang espada upang lumaban, at doon ay sumugod ang isang adventurer sa kanya, ngunit madali niya itong nasalag. Pagkatapos ay yumukod siya at tinarget ang mga binti nito, malakas niyang tinamaan ang mga binti ng kalaban hanggang sa mabasag ang shin guards nito, at nang bumagsak ito sa lupa, tinatakot niya itong papatayin kung hindi ito susuko. Samantala, tumalon si Zylo mula sa bubong ng isang tindahan at pumailan lang sa ere upang makita ang buong labanan mula sa itaas, at mula roon ay nakita niya ang isang sniper na nakatutok kay Kivia, kaya agad niya itong pinasabog at nawasak ang itaas na bahagi ng gusali. Dahil dito ay bumagsak ang maraming toneladang debris sa mga kalsada sa ibaba. Sinigawan siya ni Kivia dahil sa sobrang pinsalang idinulot nito, subalit sinabi ni Zylo na hinaharangan lamang niya ang mga daan upang hindi makatawag si Lydia ng mga karagdagang tauhan. Gusto sana siyang kontrahin ni Kivia kaso bigla siyang sinalakay ng maraming batang asasin ni Lydio, kahit mas mahina sila kaysa sa isang normal na mandirigma at napakarami nila, kaya nagsisimula ng mahirapan si Kivia. Dumating si Frenchie upang tulungan siya, at dahil masyadong matindi kung papatayin niya ang mga bata, gumamit siya ng ibang paraan at pinakuryente sila gamit ang kanyang Violet Lightning Sacred Seal bago masipa palayo ang bata. Nagpatuloy pa ang labanan ng ilang sandali, kaya't tinanong ni Frenchie si Zylo kung may plano ba siya dahil hindi nila kayang ipagpatuloy ito habang buhay. Ngunit iginiit ni Zylo na ang plano ay gumawa ng mas malaking kaguluhan hanggang sa mapipilitin si Lydio na lumabas, at kung pag-uusapan ang mga plano, iyon na marahil ang isa sa pinakapangit na plano na narinig ni Frenchie. Maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga adventurer na tinatawag na hunters at ipinahayag ng kanilang pinuno na narito sila upang pigilan sina Zylo at ang kanyang mga kasama, kaso nahirapan silang seryosohin ang grupo dahil mukha lamang silang mga lasing na tanga. Nainsulto ang pinuno at inutusan ang kanyang mga tauhan na magpwesto upang umatake. Inilabas nilang lahat ang kanilang mga lightning staff at maaaring mga tanga sila, subalit wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa isang tanga na may baril. Gayunpaman, napakasama ng kanilang tira, kaya kung saan-saan napupunta ang mga putok at lumabas pa na ang mga blaster na ginagamit nila ay hindi naman totoong armas kundi mga natirang paputok mula sa pista. Medyo nakakainis iyon kaso madali lang itong haharapin ni Kivia at Frenchie. Kaya iniwan ni Zylo ang laban sa kanila at umakyat sa bubong upang tingnan ang sitwasyon.
pero sa sandaling nasa ere na siya ay agad siyang hinarap ng isang machine gunner na agad nagpaulan ng bala, kaya napilitan si Zylo na gumawa ng mabilis na galaw sa ere bago maghagis ng isa pang sumasabog na kutsilyo na nagpasabog sa bubong. Pagkatapos ay tumalon pabalik si Zylo sa lupa at habang pababa siya ay sinadya niyang matapakan ang pinuno ng grupo ng mga adventurer. Halos talo na ang mga adventurer sa labanan kaya malinaw na malapit na ang kanilang pagkatalo kaso ng akala ng lahat na tapos na ang lahat, napansin ni Zylo na may malaking bagay na papalapit sa kanya. Kaya mabilis siyang umiwas habang isang troll demon ang bumagsak mula sa itaas. Napagtanto nilang lahat na malamang ay alaga ito ni Lydio at kung kailangan pa nilang harapin ang ganitong halimaw ngayon, maaaring mapahamak sila. Naging masigla muli ang mga adventurer at ipinagpatuloy ang kanilang pag-atake dahil iniisip nilang may pag-asa pa silang manalo, ngunit habang papalapit sila ay naramdaman ni Zylo ang presensya ng isang pamilyar na maliit na diyosa at sa kanyang pagkadismaya, nalaman niyang naroon sina Torret at ang iba pa. Galit si Torret dahil umalis si Zylo sa isang misyon nang hindi siya isinasama kaya't balak niyang sumali agad sa labanan, samantala ang kabalyerong inatasan na pigilan si Torret na malaman ang tungkol dito ay napapailing na lamang, dahil sa alam niyang malalagay siya sa malaking problema. Medyo nag-aalala ang mga adventurer dahil hindi nila inaasahang may darating pang ibang tao, kaya binalaan sila ni Zylo na sumuko na agad dahil kung lalaban pa sila sa natitirang mga kasama niya ay hindi sila patatawarin. Samantala ay papalabas na ng lungsod si Lydio dahil alam niyang ginawa lamang ni Zylo ang kaguluhan upang palalabasin siya, at hindi siya magpapaloko sa ganoong malinaw na bitag. Habang dumadaan siya sa mga eskinita sa likod ng mga gusali, sinubukan ni King na ipakilala ang sarili sa mga adventurer at mahinahon na iginiit sa kanila na sumuko na agad, ngunit tumanggi silang lahat kaya't tumigil na siya sa pagnanais na patawarin sila at binuksan ang isang kahon ng mga bomba na dala niya upang pasabugan ang ilan sa kanila. Pinaputukan ng mga adventurer na may crossbow si King, ngunit pumagitna si Tatsuya at hinarang ang lahat ng mga palaso bago tumalon pababa upang pabagsakin sila. Sumali naman si Jace at nagsimulang pabagsakin ang maraming adventurer hanggat kaya niya, ngunit siniguro niyang hindi masasaktan ang mga kabayo dahil sa huli ay mahilig pa rin siya sa mga hayop. Tungkol naman sa troll ay patuloy itong nilalabanan ni Zylo, Kivia at Frenchie at ang tanging may sapat na lakas upang mapatay ito ay si Zylo. Kaya sinabi ni Kivia na siya ang gagawa ng paraan upang maabala ang halimaw habang si Zylo ay maghahanda sa pag-atake. Naiintindihan agad ni Zylo ang plano kaya tumakbo siya upang kunin si Torret at masaya itong tumalon sa kanyang mga bisig dahil natutuwa siyang kinikilala na ni Zylo ang kanyang silbi sa labanan. Habang lumilipad sila sa ere ay ginamit ni Torret ang kanyang kakayahan at nagpabuhos ng ulan ng mga espada sa troll. Upang tuluyang tapusin ito ay lumikha siya ng huling espada na inilunsad ni Zylo patungo sa troll at pinasabog ito hanggang sa magkawatak. Nang matapos ang labanan ay nagpasalamat si Zylo kay Torret sa kanyang tulong ngunit sinabi nitong hindi pa iyon sapat para sa kanya. Gusto niyang makatanggap ng maayos na papuri mula kay Zylo at dahil mas naging malapit na si Zylo sa kanya, tinapik niya ito sa ulo bilang gantimpala at napanood ng mga adventurer ng may takot habang nasusunog ang kanilang huling pag-asa. Sa puntong iyon ay wala na silang ibang magagawa kundi sumuko, samantala ay sinusubukan ni Lydio at Eerie na makatakas habang nagtatago sa gitna ng mga mamamayang tumakas, ngunit naabala si Lydio nang makita niya ang pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Dahil dito, nahihiwalay siya kay Eerie sa gitna ng siksikan ng mga tao at ang maliit na distansyang iyon ay sapat na para makasingit si Dada at itutok ang talam ng kanyang espada sa leeg ni Lydio. Humingi siya ng paumanhin sa ginawa niya ngunit sinabi niyang napilitan lamang siya dahil kay Zylo. Nangako siya na hindi niya sasaktan si Lydio kung sasama ito ng maayos. Napagtanto ni Lydio na wala na siyang paraan upang makatakas kaya sumuko na lamang siya at sa loob lamang ng ilang sandali, naisama na siya ni Dada palayo. Samantala sina Bujem at Shishiba ay nasa pader ng lungsod at pinapanood ang kaguluhan. Kahit hindi nila alam ang eksaktong nangyari ay iniisip ni Shisha na makatarungang ipagpalagay na patay o nahuli na si Lydio matapos ang nangyaring iyon. Nadismaya ang pinuno ng whale party nang marinig iyon dahil naglakbay siya ng malayo ngunit nahuli lamang ang kanyang pinagtatrabahuhan, at tumanggi siyang magtrabaho kung walang bayad kaya't sinabi niyang hanggang doon na lamang siya. Naiintindihan ni Shishaba kung bakit ayaw na niyang magpatuloy kaso hindi pa rin siya nababayaran.
kaya plano niyang pumunta sa guild upang kunin ang kanyang bayad at tinanong niya si Bujem kung ano naman ang balak nitong gawin. Sinabi nito na pupunta siya upang iligtas si Lijo. Nagulat siya sa narinig pero iginiit ni Bujem na iyon ang tamang gawin dahil malaki rin ang utang na loob niya kay Lijo. Pero bago pa siya makaalis ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang demonyong lamok at ayon sa mensahe, may bago na siyang utos na iwan na si Lijo. Pagkatapos ay humarap siya sa pinuno ng whale at tinanong kung handa itong tumanggap ng bagong trabaho sa ilalim niya. Habang sinasabi niya ito ay may isang grupo ng mga demonyo ang lumabas mula sa mga anino at sa simula ay naging agresibo sila kina Whale at Shishaba. Ngunit sinigawan sila ni Byam dahil sa pagiging bastos nila sa kanyang mga kaibigan at pinugutan niya ng ulo ang isa sa mga demonyo bilang parusa. Noon pa man ay nararamdaman na ni Shishaba na may kakaiba kay Bujem, ngunit hindi niya inakalang isa pala itong demonyo. Para kay Bujem ay wala namang problema roon dahil ipinaliwanag na niya kay Shishaba na babayaran niya ang kanilang serbisyo, at ayon sa natutunan niya sapat na dapat iyon upang mahikayat siya at nag-alinlangan pa rin si Shishaba, ngunit si Whale ay nakapagdesisyon na. Kaya tinawag na niya si Bujem na boss at tinanong kung ano ang kailangan nilang gawin. Ipinaliwanag ni Bujem na ang utos sa kanya ay burahin ang lahat ng koneksyon niya kay Lijo, na nangangahulugang kailangan niyang sirain ang lahat ng naroon at binanggit ni Whale na kaya niyang gawin iyon. Pagkatapos ay kinausap ni Bujem si Shishaba at sinabing may utang na loob siya rito dahil tinuruan siya kung paano maging isang mercenary, kaya ayaw sana niya itong patayin at tinanong siya ni Shishaba kung binabanggit ba niyang kumampi siya laban sa sangkatauhan, at sumagot si Bujem na iyon mismo ang hinihiling niya. Natutunan niya mula kay Lijo na mas iniisip ng mga tao ang kaligtasan ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya kaysa sa kapakanan ng buong sangkatauhan, kaya makatuwiran lamang na unahin ni Shishaba ang sariling kaligtasan kaysa sa kapakanan ng buong lahi ng tao. Napagtanto ni Shishaba na tama si Bujem tungkol sa kanya kaya't kahit labag sa loob ay pumayag siya, samantala sa guild ang lahat ng natitirang adventurer ay natipon na at hindi naman kasing sama ng inaasahan ang kanilang kalagayan. Dahil ang gusto lamang ni King ay pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanya. Matapos ang matinding pagkatalo na kanilang naranasan ay natakot ang mga adventurer na hindi sumunod, tungkol naman kay Lijo ay nakagapos siya sa sulok ng silid at sinusubukan nilang pilitin siyang sabihin kung sino ang nasa likod ng buong operasyong ito. Iginiit ni Lijo na wala siyang alam tungkol sa kanyang boss, kaso hindi iyon pinaniwalaan ni Zylo kaya't hinailan niya si Lijo sa buhok at sinabing handa siyang makipagkasundo sa kanya at nang marinig iyon, pumayag si Lijo at sinabing handa siyang makipagtulungan kung masisiguro nila ang kaligtasan ng kanyang mga nakababatang kapatid. Ipinagpalagay ni Zylo na ang tinutukoy niya ay ang mga batang asasin, ipinaliwanag ni Lijo na ang mga batang iyon ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, kaya hanggat hindi sila sasaktan ay handa siyang magsalita. Pumayag si Zylo sa kasunduan at muntik nang sigawan siya ni Kivia dahil nakikipagkasundo siya nang hindi muna nagpapaalam, subalit tinanong siya ni Zylo kung mas gugustuhin ba niyang habulin ang mga batang iyon at patayin sila isa-isa sa harap ni Lidio dahil iyon lamang ang ibang paraan upang mapagsalita siya. Napagtanto ni Kivia na tama si Zylo kaya hinayaan niya itong ipagpatuloy ang pagtatanong. Nagsimulang magsalita si Lidio at ibinunyag na isang araw ay nilapitan siya ng isang taong nagpakilalang coexister at inalok siyang tumulong sa kanila. Ngunit hindi talaga iyon isang pagpipilian at sinabihan siyang kung hindi siya susunod ay papatayin siya at ang lahat ng mahal niya sa buhay. Idinagdag pa niya na ang lalaking nakipagkita sa kanya ay nagpakilalang Maazel Zalkov, ngunit agad na tumutol si Kia at binanggit na imposible iyon dahil ang Maazel ay pangalan ng isang santo. Kaso bigla siyang napagtanto ng isang nakakatakot na katotohanan, may sasabihin sana siya pero biglang sinalakay ang guild ng isang artillery blast mula sa grupo ni Whale at habang nagtatakbuhan ang lahat upang magtago, nagawa ni Lidio na makatakas sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Habang dumadaan siya sa mga lagusan sa ilalim ng lupa at nakita niya si Eerie at labis siyang natuwa na ligtas pa ito, tinanong niya kung nasaan ang ibang mga bata at binanggit nitong malapit lamang sila kaso nang makabuntong hininga si Lijo dahil buhay pa ang kanyang pamilya, bigla siyang sinaksak ni Eerie sa dibdib. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Lydia na hindi ito ang tunay na Eerie at binanggit ng Demon Lord na kumokontrol sa kanya na si Spryan na tama siya, ginagamit lamang nito ang katawan at utak ni Eerie sa ngayon at nang sabihin nitong malapit ang ibang mga bata, hindi naman nito sinabi na buhay pa sila.
Nalugmok si Lydia sa matinding kawalan ng pag-asa nang napagtanto niyang ang pamilyang pinaghirapan niyang protektahan ay tuluyan ng nawasak at makalipas ang ilang sandali, siya man ay pinatay at pagkatapos ay humarap si Spryan sa iba at sinabi na kailangan na nilang pabilisin ang plano. Kaya kailangan nilang sirain ang lungsod at patayin ang bawat taong naroon at higit sa lahat, tiyakin na mapapatay nila si Torret at walang pagtutol si Bujam sa plano. Pero humiling siya ng kaunting oras dahil nais niyang ilibing ng maayos si Lijo dahil itinuturing niya itong kaibigan. Subalit sinabi sa kanya na wala ng oras para doon at wala siyang karapatang tumanggi sa utos dahil si Spryan ang namumuno sa kanya, kaya humingi ng paumanhin si Byam sa bangkay ni Lydia at nagpasalamat dito sa pagbili ng mga libro para sa kanya.